Okay, for today's video pag-usapan natin ang mga hybrid cars na pwede mong mabili under 2 million pesos dito sa Pinas. Bakit nga ba hybrid ang tawag dito? Tinawag itong hybrid dahil may dalawang source of power sa sasakyang ito. Ang isang hybrid car ay merong isang gas engine na pinapagana ng gas at isang electric motor na pinapagana ng baterya. Ang baterya naman nito ay nagcha-charge gamit ang gas engine at yung power na nakukuha during braking o yung tinatawag nilang regenerative braking. Dito sa Pinas, merong 4 na klase ng hybrid cars. Number 1, ang mild hybrid. Ang electric motor nito ay hindi intended para ipatakbo ang sasakyan. Ang electric motor nito ay tutulong lang sa gas engine upang makatipid sa gas. Ang electric motor nito ay magsusupply ng kuryente sa mga accessories ng sasakyan. Gaya na lang ng pagsupply ng kuryente sa aircon upang makatipid sa gas. Sa madaling sabi, pure gas engine pa rin na nagpapatakbo sa mild hybrid. Kaya naman ang mga mild hybrid cars ay hindi kasali sa exemption sa number coding sa Metro Manila dahil isa sa advocacy ng number coding ay for clean environment o yung paggamit ng electric vehicles. Number 2, ang plug-in hybrid. Ito yung hybrid na may pinakamalaking baterya at ang pinakamahal sa lahat ng hybrid. At kailangan mo itong i-charge gamit ang external source ng kuryente. Kapag naubusan ng baterya ang plug-in hybrid na kotse, ay pwede mo pa rin siyang patakbuhin gamit ang gas engine. Ang halimbawa nito ay ang Nissan Outlander dito sa Pinas. Number 3, series hybrid. Electric motor lang ang nagpapatakbo sa sasakyan, pero gumagamit ito ng gas engine para i-recharge ang kanyang baterya. Ang halimbawa nito ay ang Nissan Kicks dito sa Pinas. At number 4, ang pinaka-common na hybrid, ang parallel hybrid. Ang electric motor at gas engine nito ay connected sa iisang transmission para patakbuhin ang kotse. Okay? Ang mga kotseng nasa listahan natin ay exempted na din sa number coding. Kaya di na natin isasali yung mga mild hybrid na kotse gaya ng Suzuki Ertiga, Geely o Kavango, Tigo 5, Tigo 7 at iba pang mga mild hybrid cars. Okay? Simulan natin sa number 11, ang Zenix 2.0Q Hybrid CVT. Ito ang kanyang presyo. May 2.0 liter gas engine, 7-seat capacity, electronic ang kanyang parking brake, may power back door at may kick sensor pa, may wireless charger, naka-leather seat, may 10-inch infotainment, may wireless Apple CarPlay at Android Auto, may 6 airbags, may 360 camera at may radar cruise control. Pero wala itong tire pressure monitoring, walang fire extinguisher kit at wala ding panoramic roof na meron sa ibang hybrid cars. Number 10 sa ating listahan ang GWM Haval H6 Supreme HEV. Ito ang kanyang presyo. May 1.5 liter gas engine, 5-seat capacity, may wireless charger, naka 19-inch ang size ng wheels, naka 12-inch infotainment, may Apple CarPlay at Android Auto, naka leather seat, may 360 camera, may panoramic roof, naka power tailgate at kick sensor, may 6 airbags, may tire pressure monitoring, may adaptive cruise control, may fire extinguisher kit, at may fully automatic parking assist pa. Number 9, ang Corolla Cross 1.8 GRS HEV. Ito ang kanyang presyo. May 1.8 liter gas engine, 5-seat capacity, naka-foot parking brake, hindi naka-handbrake, at hindi naka-electronic parking brake. May wireless charger, naka 8-inch infotainment, may Apple CarPlay at Android Auto, may 7 airbags, may radar cruise control, naka-power back door at may kick sensor pa, naka-GRS 18-inch mags, at naka-GRS leather seat. Pero walang tire pressure monitoring, walang fire extinguisher kit, walang 360 camera, at walang panoramic roof na meron sa ibang hybrid cars. Number 8, ang GWM Haval H6 Max HEV. Mas mura ang Haval H6 Max ng 100,000 pesos kaysa sa Haval H6 Supreme HEV. Ito ang kanyang presyo. May 1.5 liter gas engine din pero naka 18-inch ang size ng wheels kumpara sa 19-inch ng Supreme, naka 10-inch infotainment kumpara sa 12-inch ng Supreme, may Apple CarPlay at Android Auto na din, naka leather seat, may 360 camera, may panoramic roof, naka power tailgate at kick sensor, may 6 airbags, may tire pressure monitoring, may adaptive cruise control at may fire extinguisher kit pero walang automatic parking assist at walang wireless charger na meron sa Haval H6 Supreme HEV. Number 7, ang Corolla Altis 1.8 GRS HEV. Ito ang kanyang presyo. Naka 1.8 liter gas engine, 5-seat capacity, naka-electronic ang parking brake, naka leather seat,
naka 8-inch infotainment, may Apple CarPlay at Android Auto, may 7 airbags at may radar cruise control. Pero walang tire pressure monitoring, walang fire extinguisher kit, walang 360 camera at walang panoramic roof na meron sa ibang hybrid cars. Kung nagustuhan mo tong video na to, please like and subscribe naman po sa aking channel. Number 6, ang Corolla Cross 1.8V HEV. Mas mura ito ng 164,000 pesos kumpara sa Corolla Cross GRS HEV. Ito ang kanyang presyo. Naka 1.8 liter gas engine din, naka foot parking brake din, may wireless charger, naka leather seat, may 8-inch infotainment, may Apple CarPlay at Android Auto, may 7 airbags at may radar cruise control. Pero wala itong tire pressure monitoring, walang fire extinguisher kit, walang 360 camera, walang power back door na meron sa Corolla Cross GRS HEV, walang GRS mags at walang GRS leather seats na meron sa Corolla Cross GRS HEV, at wala ding panoramic roof na meron sa ibang hybrid cars. Number 5, ang Yaris Cross 1.5S HEV. Ito ang kanyang presyo. Naka 1.5 liter gas engine, 5-seat capacity, naka-electronic ang parking brake, naka power back door at may kick sensor pa. May wireless charger, naka leather seat, naka 10-inch infotainment, may wireless Apple CarPlay at Android Auto, may 6 airbags, may 360 camera, may panoramic roof at may adaptive cruise control. Pero walang tire pressure monitoring at walang fire extinguisher kit. Number 4, ang GWM Haval Julion Supreme HEV. Ito ang kanyang presyo. Naka 1.5 liter gas engine, 5-seat capacity, naka-electronic parking brake, may wireless charger, naka-leather seat, naka 12-inch infotainment, may Apple CarPlay at Android Auto, may 6 airbags, may 360 camera, may panoramic roof, may adaptive cruise control, may tire pressure monitoring, at may fire extinguisher kit. Pero walang power tailgate at walang automatic parking assist na meron sa Haval H6 Supreme HEV. Number 3, ang Nissan Kicks VL variant. Ito ang kanyang presyo. May 1.2 liter gas engine para sa charging at electric motor naman ang ginagamit para patakbuhin ang kotse. 5-seat capacity, may 360 camera, naka leather seat, may 6 speakers, may fog lamps, naka 8-inch infotainment, may Apple CarPlay at Android Auto, naka leather wrap ang steering, naka two-tone, may 6 airbags at may rear parking sensor. Pero walang power tailgate, walang cruise control, walang panoramic roof at walang spare tire. Number 2, ang Nissan Kicks VE variant. Ito ang kanyang presyo. Kapareho lang to ng Nissan Kicks VL variant pero walang 360 camera, naka-fabric ang seat, may 4 speaker lang kumpara sa 6 speaker ng VL variant, naka-monotone lang kumpara sa 2-tone ng VL variant at walang fog lamps. Wala din tong power tailgate, walang cruise control, walang panoramic roof at walang spare tire. At ang number 1 sa ating listahan, ang Nissan Kicks EL variant. Ito yung pinakamurang hybrid na mabibili mo ngayon sa Pinas. Ito ang kanyang presyo. Kapareho lang din to ng ibang Nissan Kicks variant. Pero wala itong 360 camera, walang fog lamps, naka-fabric ang seats, may 2 airbags lang, walang parking sensor, walang Apple CarPlay at Android Auto, walang power tailgate, walang cruise control, at wala ding spare tire. Kumbaga ito yung pinaka-base model sa lahat ng hybrid cars. Okay? Maraming salamat po sa panonood. Please subscribe naman po sa akin channel.